Tayo babalik sa kasaysayan para malaman natin ang punot dulo kung sino talaga ang mga traidor sa bayan. Well, unang-una, ito po ay napabalita na tungkol dyan sa paghahakot ng mga kayamanan or natural resources tulad ng lupa na ng isang kampanya or isang grupo at ito ay binibenta sa China or sa Chinese government, no? Hindi natin masusi ng mabuti dito sa news report kung saan ba dinala ito at sino itong mga involved. Pakinggan natin yung news several years ago which has relevance today since this involves China. Ito po, pakinggan natin itong news report. 7 years ago. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang umano'y paghahakot ng lupa ng China sa Zambales na itinatambak sa Scarborough Shoal. Ito ang balita ni Ray Pelayo. 2 bundok at kalahati Zambales pinagbili sa China. At sa lupang ito, dinala sa lapit na Scarborough, nakabuo sila ng 3,500 hectares doon sa tabi ng Scarborough. Agad na ipinahinto ng bagong luklok na Zambales Governor na si Amor Diloso ang umano'y paghahakot ng China ng lupa sa bundok ng Santa Cruz, Zambales na ginagawang panambak sa inaangking lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa gobernador, nakakaalarma na rin ang itinatayong military base ng China sa Scarborough. Airport na nga sila doon sa tabi ng Scarborough. Ang Scarborough Shoal ang lugar na pangisdaan ng mga Pilipino na kasing laki ng 3 bayan sa Zambales. Binili na ni Diloso ang mga mangisda na huwag munang lumapit sa lugar dahil gwardyado umano ito ng 5 barko ng China. Mayroong mga nagtraidor kasi hindi naman pwedeng maghakot lang ang China sa lupa natin dyan sa Zambales kung walang kasabwat. At ito ang report dito sa magiting na sundalo at general natin na naibsan ang komunista dito sa LTF-LCAP, ang ating butihing general, General Parlade. Mayroon siyang siniri-report nung panahon pa tungkol dito sa paghakot ng lupa. Ito, pakinggan natin at tingnan natin kung anong sinasabi ni General Parlade. Nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy yun, panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures. Dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan ang itsura ng mga islets doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 2013, 2014. Nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment dyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, 4 niyan, tapos naging military bases na mga incheck. 2016 nung nakumpleto at yun nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon sinisisi nila ang gobyerno, pangulong presidente na hindi raw ina-actionan yung ruling na yon. Paano nga ba? Paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon ng incheck, yung mga ang tanong, ano ang ginawa nila nung ang mga isla na ito ay tinatambakan? Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at that time nandun ako sa J3 sa operations ng Armed Forces at nire-report namin itong mga reclamation na ito ng incheck doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito nung nalaman ko, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si E.S. Ochoa, nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangolekta nung share niya doon sa mga dolomites at sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos
nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So napakadami nito, Zambales, Mindoro, Palawan, lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yun. General Alam ko, before final message, ibig sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa itong kanilang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling na itong sa West Philippine Sea, mukhang sa kwento niyo po, sila ang mukhang nagpalala-pala ng sitwasyon po doon. Oh yes. Alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, eto na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. Wow. So he earned from it. Oh yes, definitely. Binenta pala tayo. Binenta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte, administrasyon nito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko. Kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga Naval Task Force sa Mindanao yung pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng Incheck na naghahakot ng lupa. Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. Sa highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. I even asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, sir, why don't you call for the convening of the National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Aquino said that. Noynoy Aquino presidency said that. Yes. At kaya hindi nag-convene ang National Security Council kasi siyempre malalaman ng ibang presidente bakit ganyan ang nangyayari. National Security Council kasi kasama dyan yung mga past presidents, ang daming kasama doon. Wala, 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang desisyon, wag nating let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso, but let's not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng Ochoa. At saka yung mga kasama pa nila dyan. Sino pa yung iba? Sino pa yung iba? Sila Lacerda? I don't know really. Okay, basta you're just sure about Ochoa. Oh yes, kasi every week nandun yan sa Zamboanga, nangungulekta ng duffel bag ng pera niya. Grabe. Saan ba itong Ochoa ngayon? Ha? Sino ba itong Ochoa na ito? Ang sinasabi? Ha? Ito ang partner ni Lisa Marcos sa kanyang law office. Ha? Marcos Ochoa. Ha? Serapio Tan. At noong panahon na yan, partner pa sila sa law office nung Most. So, hindi naman natin sasabihin na nung panahon na yun ay nakikinabang din si Lisa Marcos sa pinagkikitaan ni Ochoa dyan sa... Yan ang mga dapat imbestigahan. Dapat imbestigahan itong Ochoa na ito. Kasi nasaan ba itong Ochoa na ito ngayon? Marcos Jr. Hindi ba nasa opisina mo ito or advisor mo ngayon ito, Mr. Marcos Jr.? At saka bayaw yan. At saka housing. Kaya nga lalagay yan si Acosar dahil dito kay Ochoa. Magbayaw daw yan. At saka tinutulugan ng mga members ng Commission on Appointment yung conflict of interest.
Nitong si Putol. Putol daw ang tawag nila dyan eh. Itong si, what's the name of this guy? Yung secretary ngayon ng Human Settlements. Si Acuzar. Acuzar. We are not making Acuzar here, ha? We are just... we are not accusing. We are not accusaring here. We are just saying that itong Acuzar ay brother-in-law ni Ochoa. At si Ochoa, partner ni Lisa Marcos. At Ochoa ay nabalitaan natin na advisor ngayon sa kasalukuyang administrasyon. At may mga nagsasabi na siya ang nagtulak kay Acuzar na magiging Secretary of the Housing and Settlement. And that is a conflict of interest dahil ito ang isa sa pinakamalaking kontraktor ng housing. So, what will prevent him from pushing his company to get the transactions of the housing authority for his company to gain more money from the government? Ang dami kasi naghahanap ngayon ng mga trader from within daw. From within. Yes. Anong tawag mo riyan? At saka ito rin yung na-chismis na yun ang naghinto. May in-expose na papeles si Ginang Marlica at ito ay kinonfirm ni President Duterte na itong PIDEA ay nagkaroon ng aksyon na i-raid yung isang request for operations. Isang aksyon na i-raid yung isang suspected venue, a condominium in Rockwell. Na yun daw ay ito yung venue ng mga nagko-cocaine. Ang isa sa naglalagay ng pangalan ay itong si Maricel Soriano, di umano, at itong Bongbong Marcos. At sabi nitong operative ng PIDEA, hindi daw nila na ituloy ang pag-raid dahil mayroong isang cabinet secretary na pumigil. And di umano, it turns out to be this guy by the name of Ochoa. Yun ang sabi sa vlog ni Maharlika, mga kababayan. So, isa pala sa mga pambubudol ito ng pamilyang ito, no? Dahil yung asawa, kunwari, kasama ni Sara Duterte, pero yung may bahay, kasama naman ng mga dilawan. Paano? Yung may bahay ng presidente. Si Marcos Araneta. Dilawan pala. Kahalubilo mga dilawan. Dilawan. Kaya nga tuwang-tuwa ngayon yung mga dilawan, tulad nung isang sumisiping sa driver. At gumastos ng pera galing sa drugs. Ayan, isa yan. Mayroon pang isa dyan. Yung spokesperson ng talunan na kandidato ng Dilawan for president. Mayroon pang isang dating ni Noynoy Aquino, cabinet secretary sa politika. Daldal din ang daldal. Dati bungal yan dati Ngayon nakabili na ng pustiso. At di umano, tinutulak na nitong may bahay na mawala si Sara Duterte para ipapalit niya ay yung kalaban ni Bongbong Marcos na hindi lang dilawan, kundi pinklawan. So, ito yung mga nandyan ngayon ng mga sabi ni Aimee, ito yung umaamuyong. Itong Ochoa, nandyan sa Malacanang daw, yung isang spokesman, yung isang niligtas ni Bongbong na nakipagsiping parati sa driver. Ito namang isa, yung bungal dati na nangligaw ng
nangligaw ng or boyfriend daw ito ng isang senador na leftist. Okay. Ito ngayon yung nagtutulak na tanggalin si Sara kasi gusto niya ilagay si Leni Robredo. So going back to the expose of Parlade, Mr. Marcos, ikaw ay pinapalabas mo, Mr. Marcos, McCoy Jr., na si Duterte mayroong mga secret deals. Hindi naman pala totoo according to Parlade. Biniblame niyo si Duterte. Ang may malaki palang sala, secret, ang may secret deal pala dyan sa Scarborough Shoal ay ito. Minimension ni Duterte, ni Parlade na si Ochoa na kasalukuyan na kakampi nyo. Anong masasabi mo dyan, partner? Masasabi ko dyan, hindi pwedeng hindi alam yan ni Sara Rita Marcos dahil sila pa ang magkasama sa abogasya. At ano dapat ang gagawin yan? That's treason di ba? Treason. Hindi ba pwedeng imbestigahan at si Parlade is more than willing to testify because he has pictures, he has knowledge of the fact na nagbibenta at kumikita pa itong si Ochoa dito sa kalukuhan na ito. Kasi laki nung panahon ni Noynoy Aquino. Kasi laki pa lang daw ng basketball court. Nakuha na nila yung picture. Tapos, nagsasabi si Del Rosario, may he rest in peace, na, itinregler tayo ng China. Naglagay sila ng, reclamation. Naglagay sila ng, base dyan sa Scarborough Shoal. Pero turns out pala na yung kasama niya, na amo niya doon sa executive secretary nung panahon na yon, yung pala daw ang nagsusupply. Supplier. At nagbuo nung reclamation ng Scarborough Shoal. Tingnan mo. Ito dapat ang bibitayin. Dapat ang mga taong bibitayin ng ating mga taong bayan. At dapat malaman ito ng armed forces at saka ang mga ordinaryong mga sundalo at mga pulis na ito ay moro-moro lang lahat ngayon dito sa administrasyon na ito. Yung pala mga islang yan ay joint project ng China at saka ng Pilipinas. Yes. Courtesy of what Parlade says, Mr. Ochoa. Can you imagine that? Tayo ay nanganganib sa gera kasi hinahabol natin yung China. At the back of it pala, it's a Filipino traitor who is the one supplying all these mga materials na to. Can you imagine that? Next time, kausapin natin dito sa ating program si General Parlade. Imbitayin natin. So, yun po ang nakakatakot ngayon. Hindi mo na alam kung sino talagang mapagkatiwalaan natin sa gobyerno ni Marcos. Tapos, it's now being controlled by Dilawan kasi itong asawa ni Marcos ay Dilawan din naman ito Pinsan ni Marrojas ito So, she was never Duterte by heart. Actually, sinusuklaman niya yung mga pamilyang Duterte.